Namamangha si Polly dahil tila hindi napapagod sila Frankie at Iceberg, at napakaganda din ang gawa nila. Inilagay na nila ang layag ng barko, tapos natawa na lang si Iceberg dahil may pakinabang din pala ang experience ni Frankie sa paggawa ng mga battleship noon dahil nagamit niya ito para sa barko ng Straw Hat. Kaya sinabi ni Iceberg na magiging proud na rin siya sa wakas sa gagawin niyang barko katulad ni Tom. Giit ni Frankie na kung malalaman daw ng government na tumulong din si Iceberg sa paggawa ng barko ay baka madamay ito. Ngunit naalala na lang ni Iceberg ang sinabi ng master nilang si Tom na maging proud sila sa anumang mga bagay na nililikha nila. Habang gumagawa ay naalala ni Frankie noong nabangga siya ng sea train dahil sa nais niyang mabawi si Tom para magpaturo pa sa mga nalalaman nito. Dahil pangarap niya daw talaga ang makagawa ng isang barko na kayang libutin ang buong mundo. Nagpalutang siya sa dagat at kalaunan ay nakasakay sa isang abandonadong barko. Subalit nakaramdam siya ng kaginhawaan sa lugar na iyon. Tapos nang magpakita siya muli kay Iceberg ay sinabing nag-modify siya ng katawan para makasurvive. Naisip ni Iceberg na palagi na lang silang nagsisigawan ni Frankie, ngunit kahit na ganun ay masaya daw siyang makitang buhay ang kasamahan. Papunta si Usopp sa mga kaibigan habang nagre-rehearse ng sasabihin para makasali ulit sa grupo. Sumilip siya sa bintana at nakitang seryoso ang mga ito, kaya naisip niyang kailangan siya ng grupo para maging masaya sila. Sinadya niyang umubo para marinig ng mga kaibigan, ngunit hindi siya narinig kaya sinarhan siya ng kortina, tapos pinatayan pa ng ilaw. Kaya naisip niyang kailangan niya ng makabalik dahil matatapos na daw ang bagong ship. Nagdala ng maraming pagkain at mga cola ang mga bata ni Frankie para sa mga gumagawa ng barko. Kaya kumain muna sila, at na-recharge na rin si Frankie dahil sa cola. Tanong ni Iceberg kung anong gagawin nito pagkatapos ng barko, giit ni Frankie na wala daw siyang balak iwan ang isla. Tapos kagad silang nagsimula sa paggawa ng barko. Habang gumagawa ay iniisip ni Frankie na ipapaubaya niya na ang mga pangarap sa Straw Hat Pirates. Nakita ni Zambay na seryoso ang pinuno nila sa paggawa ng barko. At pagsapit ng umaga ay nakatulog na ang mga kasama at natumba na si Polly ngunit gumagawa pa rin ang dalawang disipulo ni Tom. Naisip ni Kokoro na magaling talagang magturo ang labi-dubs niya. Na-restore na rin sa wakas ang log post at tinuturo na nito ang sunod na isla. Tanong ni Kokoro kung alam nila kung saan ang tinuturo nito nang mapansin ni Nami na nakaturo ito pa ibaba. Dahil ayon sa matanda ay ang Fishman Island ang kasunod sa isla ng Water 7. Natuwa si Sanji nang malaman ito dahil gusto niyang makakita ng magagandang sirena. Nag-aalala si Nami dahil sa masamang karanasan sa mga fishman. Samantala ang Cook ay nai-imagine na ang magagandang mga sirena, ngunit nang mapatingin kay Kokoro ay nasira ang pantasya niya. Giit ni Kokoro na hindi madali ang pagpunta dito, saka binigay ang dyaryo kaya nalaman na maraming nawawalang barko sa dadaanan nila. Dahil kailangan daw nilang dumaan sa tinatawag na Devil's Triangle kung saan nasa 100 barko ang nawawala taon-taon sa di malamang dahilan kaya natakot sila Nami at Chopper. Ngunit nang sinabi ni Robin na may mga kayamanan din doon ay hindi na natakot si Nami pero ayaw pa rin ni Chopper. Dumating ang mga alalay ni Frankie para ibalita na natapos na ang barko nila. Tapos dumating din ang iba pang mga bata ni Frankie para ipakita ang mga bounty nila. Si Luffy ay may 300 million bounty kaya natuwa ito, si Zoro ay may 120 million, si Nami ay 16 million, at kay Chopper ay 50 lang dahil akala ay isa siyang pet. Kay Robin ay 80 million, kay Sanji ay pangit na drawing ang litrato na may 77 million bounty. Pinakita ni Zambay na may bounty na rin ang boss nila na 44 million. At naisip nilang mapanganib na sa cyborg ang manatili sa isla, kaya nakiusap si Zambay na isama nila si Frankie para makaligtas ito. Maging ang ibang tauhan ay nagmakaawa din kay Luffy na isama si Frankie. Sinabi naman ng bida na matagal na siyang nakapagdesisyon na si Frankie ang gusto niyang shipwright na crew. Natuwa ang mga ito sa narinig kaya umalis na sila. Giit ng dalawang dalaga na mali sila ng direksyon, sagot ni Zambay na ayaw nilang makitang umalis ang kanilang pinuno. Naghahanda na ang grupo sa pagpunta sa kanilang bagong barko, ngunit si Sanji ay naiinis pa rin dahil pangit siya sa drawing. Dahil baka daw pagtawanan siya ng lahat ng mga kababaihan pag nakita ang wanted poster niya. Giit ni Nami na naloko daw siya dahil akala ay modeling pictorial ang pinuntahan pero pinadala ang litrato sa government. Si Chopper naman ay naiinis sa cute na 50 bounty niya. Tinawag na sila nila Mozo sa labas tapos nagpasalamat si Nami sa mga tulong nila Chimney at Gunby. Samantala sa Navy ay tinitignan ng isang officer ang mga bounty nila, at tinanong kung bakit walang picture ang isa, sagot nitong kulay itim lang ang lumabas sa film. Giit ng officer na nakalimutan niya kasing tanggalin ang takip. Tulog na tulog ang mga shipwright na gumawa sa bago nilang barko. Nang dumating sila ay nagising si Iceberg at nakitang nakatalukbong ang barko para surprise. Sinabi ni Iceberg na si Frankie ang nagdisenyo nito kaya napakatibay.
Ikinatuwa naman ng mga pirata ang narinig, at pagtanggal ng takip ay nakita ang isang barko na may ulo ng isang layon na labis na nagustuhan nila Luffy at Chopper. Natuwa din ang iba pang miyembro dahil mas malaki ito di hamak sa Going Merry, at excited naman si Sanji sa kusina. Tuwang-tuwa ang bida dahil may damo sa loob ng barko. Natuwa si Nami dahil mas mapapadali ang paglalakbay dahil sa malalaking layag. Hinanap ni Luffy si Franky para magpasalamat, sagot ni Iceberg na ayaw niyang makitang umalis ang mga pirata. Giit naman ni Luffy na nais niyang maging crew si Franky, sinabi ng mayor na alam daw nitong nais talagang sumama ng cyborg sa kanila. Ngunit ayaw daw umalis ni Franky dahil sa mga tauhan nito. Dagdag pa ng mayor na kung nais niyang isama si Franky ay kailangan nilang gumamit ng puwersa. Naiiyak na ang mga tauhan ni Franky, ngunit nakita nila ang boss na nasa harap ng bagong gawang bahay. Sinabi ni Zambay na alam niyang gusto nitong sumama sa Straw Hat. Sagot ni Franky na hindi niya pwedeng iwan ang mga bata niya dahil hindi nga nila alam gumawa ng matinong bahay. Ngunit sinabi ni Zambay na nais daw siyang isali ni Luffy bilang shipwright ng barko. Saka pinakita ang bounty ng pinuno kaya kailangan na daw nitong magtago sa government. Ngunit ayaw silang pakinggan ni Franky dahil hindi daw nila kayang mabuhay nang wala siya. Biglang kinuha ng isang bata nito ang brief niya, nagalit si Franky at nagtakbuhan ng mga ito kaya hinabol ng kanilang boss. Pinagpasahan nila ang brief na balak nilang dalhin sa Straw Hat para mapilit nilang sumama si Franky. Tinamaan niya ang isang tauhan ngunit wala pala dito ang brief. At dahil sa paghahabulan ay napipinsala ang mga bahay. Natakot ang mga tao nang malaman na nagwawala si Franky, tapos nakita pa ng mga ito na wala siyang suot na brief. Mabuti na lang ay may humarang na bola kaya hindi niyo nakita ang rambutan ni Franky. Ginamit nito ang strong right kaya talsik ang mga tauhan pero pinasa ang brief sa isa pa. Humarang si Franky at nagawa itong masuntok ngunit nakuha ng isa pa ang brief niya na agad na tumakbo. Dumating ang mga pulis dahil sa kaguluhan. Ngunit pinuntirya pa rin ng apoy ang mga tauhan kaya nasunog ang puwet pero hinagis ang brief sa isa pang kasama. Ngunit nagwawala na si Franky kaya malaki na ang pinsala ng lugar. Tapos pagod na rin ang may hawak ng kanyang brief, mabuti ay dumating ang bida na kinuha ang brief ng cyborg. Habang hinahabol niya ang bida ay nakita ng mga tao ang tinatago ni Franky pero wala siyang pake. Kaya binabato siya ng mga ito ng toilet paper. Tapos napag-usapan nila ang mga features ng bago nilang barko na meron pa daw aquarium sa loob. Ginawa niya daw ang lahat para sa barko nila kaya bakit nito kinukuha ang brief niya. Tinira ni Franky ang bida ng kanan kaya tumalsik ito at hinagis kay Chopper ang brief. Tapos anabangan ng dalawa ang cyborg, saka sapilitang ipinasok sa loob ng kanan. Saka pinutok nila patungo sa kinaroroonan ng barko. Si Luffy naman ay isinama si Chopper sa pagtalon. Bumaon ang ulo ni Franky sa lupa kaya kitang-kita ng mga tao ang pototoy niya. Nakita din ito nila Chimney na tuwang-tuwa. Tapos pinakita ni Luffy na hawak niya ang brief nito. At kung nais daw nitong makuha ay kailangan niyang sumama. Galit na galit ang mga tao dahil manyak daw si Franky. Tapos nagposeng ito at nagliwanag ang kanyang pototoy kaya nasilaw ang mga tao. Namangha si Luffy sa kapal ng mukha nito, giit ni Nami na isa lang talaga itong manyakol. Nagtanong si Robin kung pwede siyang maging marahas. Sagot ng captain na ayos lang daw, kaya gamit ang powers ni Robin ay nagpatubo ng mga kamay kay Franky, tapos pinisa ang dalawang itlog nito kaya nakuryente ang cyborg. Labis na nasaktan si Luffy sa nakita. Natakot si Chopper na baka matanggal daw ang mga itlog nito. Mabaliw-baliw si Franky dahil sa ginagawa ng dalaga kaya hindi makapaniwala sila Polly at Iceberg. Giit nila Mozo at Kiwi na matatanggal daw ito na parang mga orange. At dahil sa sakit ay natumba na lang ang lalaki. Giit ni Luffy na ayaw niyang maging babae daw si Franky kaya wag itong tanggalin. Nagtataka naman ang mga tao kung bakit umiiyak ang cyborg. Giit ni Robin na titigil lang siya kung makapagbibigay si Franky ng magandang rason. Sagot lang nitong nais niyang manatili sa Water 7 dahil may kailangan siyang gawin dito. Giit ni Iceberg na alam niyang nais nitong sumama dahil noong mga bata pa sila ay si Franky mismo ang nagsabi na pangarap niyang makapaglakbay gamit ang pinaka-espesyal na barko na ginawa niya. Dagdag pa ng mayor na alam niyang kaya ayaw umalis ni Franky ay dahil nagsisisi siya sa pagkawala ni Tom. Kaya naalala ni Franky noong sinuntok siya ni Tom dahil itinanggi niyang sa kanya ang mga battleship na ginawa. Dahil nais ipaintindi ni Tom na kailangan nilang maging proud sa mga likha nila kahit ano pa ang kahihinatnan nito. Alam daw ni Iceberg na nais protektahan ni Franky ang Water 7 kaya ayaw nitong umalis. Saka tinanong pa siya ng mayor kung mananatili na lang siyang isang masamang damo sa Water 7 kahit na pinatawad na siya ni Tom. Naiyak si Franky sa mga narinig kay Iceberg. Tapos bigla siyang tumalsik dahil may naghagis pala ng kanyang bag mula sa mga tauhan. Saka humingi ng tawad ang mga ito dahil pinipilit nila siyang umalis. Giit ni Franky na ayaw niyang iwan ng mga tauhan dahil maliliit ang mga utak nito. Kaya umiiyak na sinabi ni Zambay na nais lang nilang maging maligaya ang boss. Iyak nang iyak si Franky nang marinig ang mga sinabi ng bata niya.
Tapos nasasaktan pa rin ang kanyang itlog. Giit ni Luffy na itigil na ito ng dalaga, sinabi nila Mozo at Kiwi na matatanggal na daw ito na parang mansanas hanggang sa tuluyan na nga itong nahulog. Sinabi ni Luffy na tumigil na si Robin, pero isang beses lang daw itong ginawa ng dalaga at ginagamit lang itong dahilan ni Franky para makaiyak. Pagtingin nila ay gumugulong ito habang umiiyak pero ang totoo ay nalulungkot siyang iwan ng mga tauhan niya. Naalala nila Zambay noong unang beses nilang makita si Franky ngunit mga mandarambong pa sila. Inatake nila ang cyborg pero tinuruan sila nito ng leksyon. Tapos pinalo ni Zambay sa mukha si Franky ngunit hindi kinaya ng tubo. Tapos sinabing mula ngayon ay si Franky na daw ang hari sa backstreet ng Water 7. Naalala din nila Mozo at Kiwi noong mga lasenggang babae pa sila. Niyaya nilang makipag-inuman si Franky, ngunit binitbit sila nito at sinabing ililibre sila ng cola. Ang iba pa ay naalala noong wala silang makain ay si Franky ang kumupkup sa kanila, tapos sinabi ng cyborg na magsisimula sila ng Franky family. Kaya nagkaroon sila ng napakasayang grupo dahil sa kabaitan sa kanila ng kanilang pinuno. Sa ngayon ay hindi mapigilan ni Franky ang mga luha at ganun din ang mga bata niya. Dumating sila Zoro at Sanji para sa masamang balitang bumalik daw si Vice Admiral Garp. Binalik ni Luffy ang brief ni Franky, tapos niyayang sumali sa kanyang crew. Sagot nitong alam niyang kakailanganin daw nila ang tulong niya upang maalagaan ang napakagandang barko. Nagdiwang sila Luffy sa pagpayag ni Franky, habang ang mga bata nito ay umiiyak dahil aalis na ang kanilang boss. At habang naglalakad ay inaalala niya ang napakabait nilang master na si Tom. At hiniling niya sa bawat isa na sana ay maging malusog at mabuti ang kalagayan nila sa Water 7. Nakarating na rin ang balita kay Garp tungkol sa lokasyon ng bagong Straw Hat Ship kaya agad silang naghanda sa patungo dito. Nagrereklamo si Kobe ngunit sinabi ni Garp na pinilit daw siyang bumalik ni Fleet Admiral Sengoku doon. Tapos hindi nila napansin na nandoon si Aokiji na nais lang munang mag-relax pagkatapos niyang mag-bike. Ibinaba ng Straw Hat ang layag at nagpaalam ang mga tao sa kanila. Ngunit napansin ng mga kasama na wala pa doon si Usopp, sagot ng captain na matagal na silang naghihintay. Dahil noong nasa Galila pa sila ay sinabi sa kanya ni Sanji na narinig niya daw si Usopp na nagre-rehearse ng mga sasabihin upang makabalik sa grupo. Nasabik si Luffy na yayain pabalik si Usopp ngunit pinigilan sila ni Zoro. At sinabi nitong hindi niya tatanggapin ang sniper hanggang hindi ito humihingi ng tawad. Kahit sila Nami at Chopper ay walang nagawa dahil giit ni Zoro na naglaban daw kasi ang dalawa sa isang duelo. At ang nangyari pagkatapos nito ay ang resulta ng aksyon ni Usopp. Dahil kahit engot daw ang captain nila ay hindi pa rin tama ang ginawa ni Usopp na hindi pagrespeto kay Luffy. Dahil kapag hindi na daw ginagalang ang captain ay siguradong katapusan na ng kanyang grupo. At nagbanta ito na kapag umakto ulit ng isang mahinang captain si Luffy ay siya mismo ang aalis sa kanilang grupo. Maganda daw kung nais bumalik ni Usopp sa kanila pero hindi ito pwedeng bumalik nang hindi inaamin na nagkamali ito. Sinubukan pa siyang kausapin ni Nami ngunit napakatibay ang desisyon ng kanilang swordsman. Giit ni Sanji na tama naman daw ang sinasabi nito. Dagdag pa ni Zoro na hindi nila mapagkakatiwalaan ng isang taong kaya silang iwan ng ganon-ganon na lang. Kaya nais niyang marinig na humingi ng patawad si Usopp bago ito muling sumali sa kanilang grupo. Sumang-ayon naman si Luffy at sinabing meron pa naman silang ilang araw bago matapos ang barko para maghintay. Sa kasalukuyan ay pinanindigan pa rin ni Luffy ang kanyang desisyon. Pero halata naman na ayaw nilang iwan si Usopp at nagpipigil lang si Zoro. Si Usopp naman ay tumatakbo habang iniisip ang mga strategy para subukang bumalik sa grupo. Ngunit tuluyan nang umalis ang barko kaya nag-aalala na sila Nami at Chopper. Nang biglang yumanig dahil nandoon na pala si Garp na nagbabala sa kanyang apo. Nagtaka si Luffy dahil sabi ng lolo ay hindi sila nito huhulihin sa Water 7. Pero marami daw nangyari kaya palulubugin sila ni Garp sa dagat. Ngunit siya lang daw ang lalaban, kaya kinuha ang isang cannonball at malakas na inihagis patungo sa kanila kaya sumabog ito sa gilid ng Straw Hat Ship. Natakot ang mga pirata dahil sa lakas ni Garp, ngunit tinatawanan lang sila ng matanda. Dahil dito ay naisip ni Nami na kailangan na nilang umalis. Dumating pa ang napakaraming cannonball na ibabato ni Garp sa kanila, kaya umalis na sila Luffy ngunit hinahabol sila nito. Tapos naamoy ni Chopper na nandoon na daw si Usopp, ngunit nakita ng sniper na nakaalis na ang barko ng mga kaibigan. Tumakbo siya patungo sa pampang kahit mapanganib dahil sa mga cannonball, tapos matapang na tumalon patungo sa ibaba. Samantala si Garp ay patuloy sa paghagis ng napakaraming cannonball sa kanila. Hiniwan ni Zoro ang dalawa nito, si Luffy ay pinabanda ang marami tapos sinipa ni Sanji ang ilan. Si Franky ay tinira ang mga ito, subalit ayaw magpaawat ng matanda sa pagbato. Tumatakbo si Usopp habang sinasabi ang mga ni-rehearse niyang linya ngunit hindi siya pinapansin ng grupo dahil abala din sila sa pagdepensa sa kanilang barko. Naisip ng sniper kung balak ba talaga siyang iwan kaya napaluhod na lang. Pero hindi na niya napigil ang umiyak saka humingi siya ng tawad sa kanyang captain. At sinabing isa siyang hangal sa ginawang pag-alis sa grupo kaya naman nagmakaawa siyang bumalik sa Straw Hat kung maaari pa. Nang marinig ito ni Luffy ay agad niyang pinahaba ang kamay patungo sa kaibigan at sinabing humawak ito sa kanya.
Nag-iiyakan na rin ang mga kasama kaya hinila na niya si Usopp pabalik sa kanila. At dahil kumpleto na ay maaari na silang umalis. Nagpatuloy si Garp sa paghagis ng mga cannonball kaya naisip nila Helm Epo na wala talagang awa si Garp kahit sa sariling apo. Maging ang mga tao sa Water 7 ay nag-cheer sa Straw Hat. Inangat ni Zoro ang layag ng kanilang barko. Kaya nagtaka sila Kobe at Helm Epo. Ngunit plano pala ito ni Franky, tapos nagsasaya na muli sila Usopp kahit nakakasali niya palang muli sa grupo. Dumating ang isang cannonball na agad na sinipa ng Cook. Giit ni Franky na kailangan muna nilang bigyan ng pangalan ng ship bago sila umalis para hindi sila malasin. Nagbigay ng mga weird na mga pangalan si Luffy. Nang maalala ni Franky ang sinabi ni Iceberg dahil mukha daw araw ang ulo ng lion ay tawagin nila itong Thousand Sunny. Nagustuhan nila Luffy at Chopper ang pangalan. Sang-ayon din sila Zoro dahil may mga weird na pangalan din pala silang naiisip. Dahil tapos na nilang bigyan ng pangalan ng ship ay nagpaalam na si Luffy sa kanyang lolo at mga kaibigan. Ngunit nagpatuloy sa pagbato si Garp pero sinuntok lang ng bida. Saka sinabing tatakas na daw sila sa lolo niya at nainis si Garp sa asal ng kanyang apo. Tapos isinigaw ni Luffy na ang napili nilang pangalan ay ang suggestion ni Iceberg. Nagsimula sa pagpump ng cola si Franky sa ilalim ng barko, ngunit gagamit ng napakalaking cannonball si Garp sa kanila kaya natakot ang mga pirata. Binato ito ni Garp ng napakalakas sa kanyang apo, mabuti ay natapos na ang pag-charge ni Franky kaya naman bago pa sila tamaan nito ay nagamit na nila ang coup de burst kaya lumipad ng napakataas ang Thousand Sunny. Na ikinagulat ng lahat ng mga nakakitang marine. Nagpatuloy sa paglipad ang ship nila nang maalala ni Usopp ang Going Merry. Giit ni Franky na kumonsumo ng 3 barrel ng cola ang barko ngunit nakalipad naman sila ng 1 kilometro. At alam niya daw na ang ferry ng Going Merry ay lumipat sa Thousand Sunny dahil sinundan nito ang mga crew. Paglapag ay naging maayos ang pagbagsak nila. At natuwa naman si Garp dahil nakatakas sa kanya ang kanyang apo. Samantala ang mga giant ay naging mga shipwright muna ng Galila, sila Polly naman ay nakapagpahinga na kaya babalik na sila sa dock number 1 para gumawa ng barko. Sila Chimney at Kokoro ay babalik na daw sa tren. At ang Franky family ay wala na daw makain dahil wala silang trabaho. Ngunit nagpunta sa kanila si Iceberg dahil alam niyang mangyayari ito upang bigyan sila ng trabaho sa paggawaan ng barko. Si Smoker ay patuloy pa rin sa paglalakbay sa Grand Line nang dumating si Tashigi at pinakita sa kanya ang mga bagong bounty ng Straw Hat. Naisip ni Smoker na dahil sa nangyari sa Enies Lobby ay sumikat na ang Straw Hat sa mga pirata, kaya nangako siyang susugpuin ang grupo sa New World. Sa Barati naman ay nabalitaan na rin ng mga chef ang nangyari sa Enies Lobby. Tapos pinagtawanan nila ang pangit na drawing sa wanted poster ni Sanji. Sa pinagmulan naman ni Luffy ay natutuwa ang mga tao sa pub nang mabalitaan na tumaas ang bounty nito. Nagalit ang mayor dahil big time na wanted na daw si Luffy. Giit ng dalaga na mukhang nag-e-enjoy daw si Luffy at ang cute daw ng pet niyang reindeer. Naiinis ang mayor sa ginagawang aksyon ni Luffy at naiinis din siya kay Garp dahil pinayagan nito ang apo na maging pirata. Sa Syrup Village ay nakita na din ni Lady Kaya at ng mga bata ni Usopp ang wanted poster ng sniper na nagkakahalaga ng 30 million. Dahil dito ay mas sinipag ang dalaga na maging magaling na doktor upang maging personal doctor ni Usopp. Samantala sa dojo kung saan nanggaling si Zoro ay nais na din maging pirata ng mga bagong estudyante ng master niya. Giit ng master na hindi niya tinuruan si Zoro na maging pirata. Ngunit naisip niya na basta mananatili itong tapat sa kanyang swordmanship ay ayos lang kahit anong landas ang tahaki ni Zoro. Sa Kokoyashi Village naman ay nagdala ng mga tangerine si Nojiko kay Manong Jen. Giit ng matanda na tumatawag siya sa Navy para magreklamo dahil sa ang laswa daw ng picture ni Nami sa wanted poster. Giit ni Nojiko na ibig sabihin lang nito ay inaalagaan ng mga kaibigan si Nami tulad ng bili ni Manong Jen sa kanila. Sa Sakura Kingdom naman ay bumaba si Dr. Kureha mula sa palasyo dahil tinawag siya ni Dalton. Saka pinakita ng lalaki ang bagong mga bounty ng Straw Hat kaya nakita niyang mukhang masaya daw si Chopper sa mga kaibigan. Sa Alabasta Kingdom naman ay nakarating na rin ang balita sa mahal na hari. Akala nila ay maaapektuhan si Vivi sa balita pero nakita na daw ito ng prinsesa kanina at naiisip na lang daw niya na kakaiba talaga si Straw Hat Luffy. Samantala sa nakatagong isla ng Baltigo kung nasaan ang headquarters ng Revolutionary Army ay nakita ni Dragon ang bagong wanted poster ng anak. Lumabas si Dragon para magpahangin, saka sinabing papabayaan niya lang si Luffy sa nais nitong landas na tahakin. Dahil alam niyang balang araw ay magkikita din silang dalawa. Sa loob naman ng Thousand Sunny ay sama-samang nagsaya ang magkakaibigan para sa kanilang mga nakaraan na tagumpay. Maging sa grupo ni Blackbeard ay nakarating ang balita tungkol sa Straw Hat, kaya napagpasyahan nila muling tugisin ang mga ito. Subalit sa paglalakad ay tinawag siya ni Ace na 2nd Division Commander ng Whitebeard Pirates. Patay mali siya pa si Blackbeard sa dati niyang commander. Ngunit kagad na sinabi ni Ace na nilabag daw ni Blackbeard ang Golden Rule sa barko.
Hindi ito pinansin ni Teach, sa halip ay niyaya pa si Ace na sumali sa grupo niya upang matulungan siyang maging hari ng mga pirata, at ang una niya daw na plano ay ang patayin si Luffy na nasa Water 7. Nagdilim ang paningin ni Ace sa narinig, saka sinabing lalong hindi niya pakakawalan si Teach dahil kapatid niya si Luffy. Binaril ni Van si Ace, ngunit walang epekto, sa halip ay lalong nagliyab ang apoy ng binata. Saka pinagbabaril niya si Van dahil sa ginawa nito. Binato siya ni Burgess ng isang hotel, ngunit binalutan ni Ace ng apoy ang sarili kaya nabutas lang ito. Tapos sinabihan ni Teach ang mga kasama na huwag silang makialam dahil napakalakas ni Ace. Inatake sila ni Ace ng fire fist nito, tapos tumama sila sa isa pang gusali kaya nasaktan si Blackbeard dahil nasunog ang kanyang katawan. Napunta ang mga apoy sa paligid kay Ace habang tinutulungan ng mga tauhan si Blackbeard na mapatay ang apoy. Sinabi ni Teach na pinatay niya lang ang 4th commander dahil nais niyang makuha ang devil fruit nito. At ito lang rin ang dahilan kung bakit siya sumali sa Whitebeard Pirates. Tumawa si Teach ng parang baliw, saka pinakita ang kanyang kapangyarihan ng kadiliman na nagaling sa devil fruit. Nakita ng mga tao ang itim na usok, kaya alam nilang kailangan nilang tumakas para hindi madamay sa labanan. Giit ni Blackbeard na hindi siya mapapatay ni Ace dahil sa darkness powers nito. Samantala ang mga tauhan ni Teach ay tumatakbo dahil alam nila kung gaano kalakas ang captain. Pinakalat ni Teach ang kanyang kapangyarihan sa buong bayan, kaya nagtakbuhan ng lahat ng mga tao patungo sa gubat. Tapos gumamit ito ng black hole kaya katakot-takot na nilamon ng kadiliman ang lahat ng mga bahay sa buong lugar. Kitang-kita ng mga tao na tila lumulubog ang buong bayan sa kadiliman, at nagpatuloy ito hanggang sa walang matira sa lugar. Pagkatapos ay inilabas ito ni Blackbeard ng mga sira-sira na kaya natakot ang mga tao dahil wala na ang bayan nila. Pero hindi natakot si Ace kaya inatake pa rin ito si Blackbeard. Kaya ginamit ni Teach ang powers para mapatay ang apoy. Giit ni Blackbeard na ang kapalit ng kapangyarihan niya ay mas doble ang sakit na nararamdaman, tapos hindi din siya immune sa mga atake ng bala at espada. Pero ang kapalit nito ay nagagawa niyang mahigop ang mga devil fruit user tulad ni Ace, tapos habang hawak niya ito ay hindi ito makakagamit ng kapangyarihan ng devil fruit. Kaya nasuntok ni Teach ang binata ng napakalakas. Giit ni Teach na napakaganda daw ng powers niya dahil pangontra ito sa lahat ng devil fruit user. Tapos muli niya itong ginamit kay Ace, ngunit bago mahawakan ay umatake na ang binata kaya sinuntok na ito ng kalaban. Pero labis siyang nasaktan sa atake ni Ace kaya binato ang binata sa mga bahay. Tapos hinugot niya ang tinusok sa kanya nito. Si Ace naman ay napinsala daw ang leeg, ngunit umatake pa rin siya gamit ang crossfire na siyang nagpatumba sa napakalaking bato. At nagpatuloy ang labanan ng dalawa hanggang sa mapagod sila pero hindi na makabangon si Ace. Ngunit walang balak sumuko ang binata kaya nilabas niya ang pinakamalakas na atake na tinatawag na Flame Emperor. Subalit alam ni Blackbeard na may kalamangan siya sa laban kaya kumpiyansa ito. Tapos sumugod na sa isa't isa ang dalawang devil fruit user kaya nakita sa malayo na nagsalpukan ng apoy laban sa kadiliman na siyang nasaksihan ng mga tao sa isla. At ang resulta ng paglalabang ito sa Ban Arrow Island ay siyang magiging hudyat sa mas malaking trahedyang magaganap. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.